world needs now is love, sweet love, di po ba? Ang sarap marinig kasi ito po yung ating gustong ipahatid sa ating mga talagang nakikinig pagkagantong oras, alas 3 hanggang alas 4 ito sa ating mga pilang DWIC 882 ng ating bayan. Ayan po, para sumulong ang bayan, siguro ito na po yung ating pwedeng matatawag na gawing solusyon o maresolba, magmahalan. Ano po yung sabihin? That's what the world needs now. Hindi po ba? Yun ang gusto ng yun ang kanta actually ni Miss Diane Warwick. At dahil pagmamahal, mariresolba po kasi, imagine pagka ikaw ay nagbigay o nagkaloob o somehow may ayuda ka, makatulong ka, di po ba karamihan sa atin ay gagaang ang kanilang mga kalooban. Sa nangyayaring pandemya po ngayon, because sabi nga po nila, the world is in turmoil, ayaw natin pumayag na yan ay talagang magulo. Because ang Pilipino o ang Pilipinas ay Christian country na kung saan ay marunong magmahal. So inulit-ulit lang po natin yan sa ating intro kasi napakagulo na po ang mga sinasabi sa social media, may infighting, may quarrels, rumors of wars, etc. etc. Ayaw po natin yan. At dahil pagmamahal ang ating gustong ipahatid, siguro kung nasa kabilang linya ng komunikasyon, tatawagin ko na ang ating magiging makapanayam ngayong hapon sa ating segmentong Sulong na Mindanao. Para po sumulong ang Mindanao, napakarami po ng kanyang ginagawang mga kaiba, at napakasipag nitong ating magiging panauhin at malalaman natin sa kanya kung gaano ka-stable ang power supply sa Mindanao. Kasi dito po sa atin, medyo may rotational brownout at hindi stable. Pero diyan kaya sa kanyang area of responsibility dahil siya po ang chairman o chairperson ng ating Mindanao Development Authority. So hindi ko napakakawalan pa. At let's welcome to our program Sulong na Mindanao, the Honorable Honorable Secretary Manny Piñol. Hello, good afternoon po. Loli, magandang hapon sa iyo. Ayan, alam ko mobile ka, hindi ka namin masyadong aabalahin, pero napakadami ng iyong ginawa yata for the whole day since this morning. Ikaw ba? Since kahapon pa. Ayun, kahapon. Nag-inaugurate ka daw po or nag-launch ng inyong power supply, solar energy, alternative solar energy. Actually, kahapon, naandun kami sa Taraca, Lanao del Sur. Alright. Kasama ko si President Emmanuel Herbosa ng Development Bank of the Philippines. DBP. It was a historic day actually yesterday. Mm-hmm. Kasi for the first time, merong isang local government unit na hindi na nakantay ng pondo galing sa national government. Wow. Para magtayo ng kanyang sariling solar-powered irrigation system. Tinulungan namin siya under our program called Mindanao Water Supply Program. Okay. Tinulungan namin siya na maka-access ng loan from DBP. Wow. Para magpagawa ng 6 na solar-powered irrigation systems to irrigate about 700 hectares. And isang solar-powered water system to provide safe drinking water to its 25,000 population. Anong halaga po niyan, Secretary? Nasa mga 100 million lahat. No? Okay. Solar water. What makes this program remarkable, Loli, is the fact that itong programa na to, yung tinatawag nating cost recovery, ibig sabihin, parang naging business, naging corporate entity si Taraca LG rito. Parang kasi nasa local government code, pwedeng mag-start ng corporate activity ang isang LGU, no? So ang i-introduce namin dito ng programa, sabi namin kay LGU, kay Taraca, or na Shibas Kayan, build this and then charge your farmers a fee, including those who will use your water, cover yung expenses, and then you pay back the loan, no? So ito yung sinulungan namin na makapag-organize sila ng tinatawag na economic enterprise
And that is what makes this program unique. On the side of benefits para sa bayan, ang Taraka, pero yung kanilang pala, medyo nawawala ng kaunting signal ni Secretary. Opo, go. Go ahead. So, ayan, hindi medyo stable yung ating linya, no? On mobile kasi sa Secretary, yung Karaka ang kanya ine-explain, ano? Naging bagong entrepreneurial business na para pwede pa palang maggawa ng ganyang klaseng negosyo ang isang LGU. Hello, Secretary. Ayan. Hindi ko may explain. Kailangan maintindihan natin yung kanyang kakaibang inumpisahang naging negosyante na yung LGU natin, ano? Pwede pala yun siguro. Yan ang palawigin natin kung maaaring may pagkakataong o oportunidad na maging revenue earning ang kanilang ang solar, ano, alternative solar na nilaunch ng ating Secretary of Mindanao Development Authority. Hello, Secretary. Hindi na natin makontak on. Siguro si Maika, pakiulit kaya, at yung kanyang line ay mobile sila Galing na sila ng Misamis ngayon, on the way na yata sa Mindoro, no? Hindi ko lang sure kung alin sa dalawa. Again, ang ganda ng inumpisahan ng ating butihing chairperson ng Mindanao Development Authority, na kung saan kakaiba itong kanyang in-introduce para dito sa project ng alternative solar. Okay, thank you again. Secretary, nasa kabilang linya na po kayo ulit. Yeah, okay. Anyway, Loli, ang kagandahan nito, yung mga magsasaka ng Taraka ngayon can produce their own premium rice. And magiging complete value chain ito. Hindi na ito tulad nung dati na ang magsasaka pagkatapos siyang i-harvest yung kanyang palay, aasa na lang sa presyo sa merkado. Kasi right now, bagsak yung presyo sa merkado dahil sa pagbaha ng imported rice. Right. So, ang ginawa nating strategy ay tulungan sila na ma-process nila yung kanilang sariling palay into bigas. And then naka-empake na for marketing sa local. And then since maganda yung quality ng kanilang bigas, magiging competitive ito sa imported na bigas. Wow, so pwede rin mag-import, opo. At least. No. We will not import anymore. Export. Opo, we don't even dream of exporting because we still have to satisfy the local rice requirements. So hindi na maging dependent sa imported rice yung ating mga farmers at saka tao sa Taraka at sa palibot ng mga bayan. Yan yung advantage, no? And kanina naman, so pagkatapos ng nangyari kahapon lumipat kami sa may Misamis, no? Misamis Oriental. Napakadami, may dairy, may buffalo ako narinig, may nursery. Ako, your plate is so full. Actually, yes. In fact, napakarami nating mga programa dito. Kailangan lang tutukan talaga. Opo. Kaya yung biro mo kanina na senador, actually, honestly, hindi ako mainit yan. Not that I could really win the contest as another issue. But I feel that I really have to focus on something. Right. Mahirap naman yung talon, no? Yes, ang dami po ng ating mga kababayan na talagang kailangan ng serbisyo nyo. I heard meron pa kayong nag-reach out kayo sa isang, kapatiran nating Muslim yan sa sabi ni Kaali kanina, never na nagagawa ito ng isang eksekutibo, kundi kayo lang. Ano ba yun? Yung Oplan Salam Brotherhood Farming. No? Ano po yung pinapartner natin yung mga technologically advanced farmers, no? Na mga Kristiyano with Muslim farmers in Lanao para turuan sila ng bagong technology
in rice farming. At the same time, we also, make a virtual bridge between them, which we hope would actually promote understanding and, of course, result in peace in Mindanao. Ayun po yung kailangan natin kasi karamihan dito ang impression sa Maynila, ang gulo-gulo dyan kasi hindi nagkakasundo-sundo. Ngayon, estratehiya mo, syempre, renewal of the mind, iba na to, hindi na to pwedeng magkakaabay. Oh yes, hindi natin siya slowly na 100% surefire formula ito. Opo, pero that's we're doing something. Remarkable yan, panalo. Kasi walang nakakaisip ng ganyan. Yun lang sinasabi ko sa ating mga kawani at opisyal na nakikinig. Hopefully, magawa naman kayo medyo gising-gising. Hindi na pwede yung mga motherhood statement, di po ba? Alam na alam mo yan dahil reporter tayo dati. Ano lang po yung 80 million, ano ba yung project ng nurse dito sa Misamis? Actually, maraming mga projects tayo sa Misamis Oriental. Ang pinakaunang project natin sa Misamis Oriental, itong establishment ng Agriculture and Fisheries Database, yung One Minda, One Data. Ngayon, ang Misamis Oriental stands as the first province of the whole country na naka-database yung kanyang mga magsasakat na Ayan, importante. Alam nila kung ilang puno ng niyog meron sila, alam nila kung kailan maka-harvest, alam nila kung saan. Monitored. And we have to give credit to Governor Dami Amano, na talagang niyakap yung programa na ito. Kasi naniniwala ako Loli, na mahirap gumawa ng plano kung hindi eksakto, accurate yung iyong data. Right. No? Yan kailangan natin magkaroon ng accurate database para magkaroon tayo ng accurate planning. So yun yung ginawa natin sa Misamis Oriental. In addition to that, ang isang major program natin ngayon sa Mindanao actually ay mag-create ng trabaho at mag-produce ng pagkain. Sure. Sabay lang, si President Herbosa kasi yes. Si DBP. Okay. Yeah. Okay, thank you. Salamat. Si President Herbosa actually. Kamusta daw? Kasi galing kami ng Misamis Oriental. Right. And ayan, you were saying yung pagkain, kailangan po job generation. Alam mo, ito sa gitna ng pandemya na ito, Loli, ang kailangan nating gawin ngayon is to offer jobs to our people, create job opportunities. Right. And of course, assure our people na may pagkain. Na may food on the table, yes. Yeah. So, ang programa natin ngayon, ang isang programa natin ngayon is dairy. Tulungan yung ating mga farmers na kumita. Yes. At we're trying to convince our policymakers, our economic managers, na i-review nila yung massive importation ng mga agricultural products. Okay. Sapagkat we feel that by flooding the market with imported goods na pwede namang i-produce ng ating mga farmers locally, we are effectively depriving them of the opportunity of making money and of earning from... Ibig sabihin yan, Secretary, wala na mga middleman. Yun kasi ang nakakabigat Biro nyo, trabaho nakayuko at maghapong nakayuko ang ating mga magsasaka. Actually, ang problema natin, Loli, yung policy natin na mag-rely sa importation. At this time na kapos tayo ng trabaho, I really feel, ang advocacy namin ngayon is, teka muna, dito muna kayo bumili sa amin para may kikitain naman yung aming mga farmers rather than rely on importation. Ang sabi naman ng iba, mahal daw yung local. Hindi. Actually, competitive yung presyo natin. Kanya lang, dahil sa hindi na ma-manage yung marketing chain, in between the farm and the consumer's table, nagkakaroon ng jacking up of prices. That's where the problem lies actually. So, yun yung ating tinututukan ngayon sa How do you do that? How do you plan to do that?
Well, kami sa marketing kasi actually, meron kami mga innovations na ginawa dati. Mindatsyenta, but we could not sustain this, no? Sure. Ito lang yung pamamaraan namin para ipakita na, hey, if we can directly, say for example, ito example lang merong ayuda ngayon sa Metro Manila. Okay. Okay? Cash ayuda. Okay. Now, pera doon. Pwede bang yung ayuda na yan would come in the form of food packages? Yes. Produced by the local farmers, distributed by jobless people using motorcycles in a network similar to Grab or Food Panda or Lala Move. Yes. No? So that in the process, we not only help our farmers earn, we also create jobs. Right, I agree. Diba? And we talagang ayuda kasi hindi ko naman niya lahat, ano? Pero kasi pag cash na ayuda yan, malamang na baka matongits pa yan, no? Hindi, di ba may kasabihan, Secretary, teach them how to fish, don't just give them fish. Parang tatalino ng ating mga kababayan. I'd like to believe, isang bigyan mo ng opportunity to educate them. Nako, baka mas magaling pa kay Secretary Piñol yan. Totoo. Teach them how to. So, yan lang naman ang ating ginagawa ngayon. We are actually creating job opportunities in Mindanao. Okay. And, sumisingit si Lizzie Lazo. Singit ko lang yung, kasi sinad mo kanina, kamusta ang power situation ng Mindanao. Sumisingit nga muna si Miss Lizzie Lazo, another reporter at kasama niyo kayo for a while. Yeah, okay. Yeah, Lizzie, yes. Opo. Sabi niya, how are they networking with Department of Science and Technology? Remember, there was a time when science and health reporters like Joseph Cortez were masipag as coverage of science and technology development. Yeah. Bakit ganyan? Importante na may contact daw po kayo sa DOST, sabi ni... Si Secretary Boy de la Peña naman, mabait at umiikot sa Mindanao. In fact, medyo nabalam lang nung pandemya. But... before that, actually, gumagalaw siya. And I admire his work ethics, ano? All right. Isa sa mga masisipag na mga kalihim ng gobyerno. True blue. Oo, sinasabi nga. Oh, yeah. At saka napakasimpleng tao. Simple lang. Hindi officious. At ikot na kwan lang. Parang ikaw din. Simple lang. Wala kang layer. Basta kung kailangan makausap ka, nakakausap. Actually, yes. Yes. I talk to the farmers directly. Ayan, yan ang gusto ng mga tao kasi kailangan patonda pa at nakikita mo sila, nakakausap mo sila, hindi pwede nga yung press release lang. And sabi ni Lizzie, different from geothermal energy po ba ang nasa Leyte? O naka-identify na po kayo ng places? Yung solar-powered irrigation system natin is intended to produce water only for irrigation and for drinking. Now, talking about Mindanao Power, ang Mindanao actually has an excess power of about 800 megawatts. But that doesn't mean to say na wala kaming brownout sa Mindanao. Meron din. Kasi siyempre, issue na yun nung efficiency ng mga local electric cooperatives na nagbebenta ng power from the grid to the communities. No? Right. So it's a question of efficiency on the part of the distributors rather than a question of sufficiency of supply. But this early, ang MINDA actually is already advocating for the establishment of more power facilities. Wow. Because we are projecting that after the pandemic, biglang sisirit yung ating economic activities. Wow. And we would be needing a lot of power. Dapat ready ka. Ready po kayo. Oh yes, of course. Governance is as simple as that. Loli, parang chess lang yan. You have to project kung ano yung magiging next na move. And kung ano yung mga dangers along the way. Yeah, tsaka may foresight. Okay, last question niya. Have they identified kayo po, na-identify nyo na po yung mga places sa Mindanao that will gain maximum benefit from this solar energy? Well, actually, this is a project that we introduced to the LGUs. Since sila naman nagpupondo, kami naman, we only facilitate, we plan things for them, we package the whole program, we conduct the digital database building,
At dinidesign namin yung mga programa. We teach them how to start an economic enterprise para ma-recover nila yung kanilang investments. But basically, what we're telling them is, huwag kayong umasa sa national government, ha? Kasi walang pera ang national government ngayon. Ang laki ng ating problema sa pondo kasi masyadong debilitating itong pandemic, ano? And we have to stand up on our own, lalo na next year mag-uumpisa na yung implementation ng Mandanas-Garcia ruling na bibigyan ng mas malaking pondo yung ating mga LGUs. So we would like to teach them how to properly use their money for projects that would boost the economic recovery of their areas, provide jobs for the people, and assure our people of food. Galing. Ito pong isa pa, Higonoon project. Ano po ba ito? Higaonon? Higaonon, opo. Ang Higaonon actually is a tribal group here in northern Mindanao. Yes. Ito yung makikita mo sa bandang Cagayan de Oro, Bukidnon, dito sa Misamis Oriental. Ito yung tribo rito, no? And merong mga special program ang gobyerno. Kanina naandun kami sa isang area. Yes, I was told. Nag-start sila ng abaca plantation, tulong ng PhilFIDA. At pinapasalamatan natin si Executive Director Ted Costales sa kanyang suporta. And then pinapasalamatan din natin si Dr. Ronnie Domingo ng Philippine Carabao Center doon sa binigay na 50 heads of milking carabaos sa Naawan. Naawan, yes, opo. Yeah. Okay. Again, ang ating magsasaka, ang ating gustong bigyan din ng papuri po. So, can they loan? Anong klase po ang mechanics pag nag-loan sila sa ating DBP, Development Bank of the Philippines? Well, depende. Sa DBP kasi, any other bank for that matter, mahirap mag-loan si individual farmers. So we really organize them into cooperatives or associations, and we assist them. And we actually guide them on what to do. Meron tayong programa na ang tawag namin sa MINDA is Alalay, no? Assistance in loaning access, no? In loan access. And kapag halimbawa ang isang farmers group merong project, kami sa Minda gumagawa ng feasibility study. So ang laking tulong. Kasi hindi na sila para mag-isip. Kasi hindi na. Kami nagpa-package, kami nagpa-follow up sa DBP. Kaya kanina nga, na-overhear mo siguro, sabi ni President Herbosa, okay na yung isang project natin, ha? Yun nga. Ang galing. Naku, pwede na natin announce yan, Secretary, ha? Kasi yan ang maintindihan ng mga... We call it Alalay, no? Ang galing. Assistance in loans access for agriculture and allied industries. Mindanao lang ang pwede. Dito kami sa Luzon, kung meron ako malaki dyan. Hindi, kung may farm ako nandyan sa Mindanao lang coverage ko, Hindi, yun nga po, Mindanao Development Authority. Pero ako, may farm ako dyan sa Cotabato. Pwede ko po ba pwede. Pero sa tandaan niyo yung programa na ito, kasi unique itong programa. Napakasimple ng programa ito actually, Loli. Right. Madaling gawin. So ang tawag namin is Alalay. Maalalay kami sa mga grupo, no? So assistance in loan access for livelihood and agriculture industries. Talaga naman pinag-isipan assistance on loan access, ang haba ng Alalay. Pero ang sarap simple terms na madaling maintindihan ng ating mga kababayan. Again, Alalay, ulitin ko lang po, ang mga Mindanao muna, syempre, dahil kayo nga po ang naandyan at yan sarili niyong proyekto. But again, magkano po ang the maximum na? Depende. Kasi halimbawa, depende sa project. May isang grupo rito na gustong gumawa ng aqua feeds para magiging mura yung feeds ng aming mga fish cages. Ang aprubahan yata ng DBP sa 100 million. Wow! Depende, from 5 million to 100 million to 200 million. Kasi DBP ang aming partner sa mga programang ito. Oo, panalo. Ito, nag-text na isa kong kaibigan. Shrimp naman po, napakalakas daw po ng shrimp. Yes. Banamay, yung bangus fish cage farming, pati lapu-lapu, na-fish cage na yung lapu-lapu ngayon. Talaga naman, blessed country. Mindanao is the blessed place, paradise. Nandyan lahat ng pagkain and all. Dapat lang... We are contributing 46% of the fisheries and marine products consumed by the country. Wow. Ilang percentage po, Secretary?
46%. Imagine, kung ganyan pa sa mga susunod. Okay, give us a 60 second there. Alam namin na kayo may iba pong pupuntahan. Anong pa po yung gusto yung paalam sa ating mga kababayan? Good news na po yung sinabi niyo yung mga magsasaka can loan sa DBP. At kayo, the best part of that is kayo ang magpapackage. Kasi ang hirap naman po mag-isip. Hindi naman sila high school graduate yung iba. Pero kailangan. In partnership with the European Union delegation in the Philippines and GIZ, yung German Development Agency. Imagine. Meron tayong programa ang tawag ay Minpad Rice. And one of the Minpad Rice, Mindanao Peace and Development Rice Program. No? Okay. Now, one of the components of that program is what we call the Mindanao Fisheries and Aquaculture Development Program. And ang target namin is to establish fish centers in 26 fishing grounds all over Mindanao. All right. At ito ng mga maliliit na ice plant, blast freezers, cold storage, sapagkat ito yung kulang sa amin sa Mindanao para ma-preserve ng ating mga fishermen yung kanilang mga huli na isda upang makarating sa merkado. In fact, ang isang pinag-uusapan namin ngayon ng DBP kasi mayroong embargadong mga barko ang DBP, yung mga Roro. Sabi ko kay President Herbosa kanina, teka muna, pwede ba natin gamitin yan para umikot sa mga fishing grounds at kolektahin yung isda on, say, a weekly basis na refrigerated van at diretsong dadalhin sa Cebu, sa Bacolod, Iloilo, or Manila for that matter, or kung saang area kailangan. So ito yung ine-explore namin ngayon. Itong Mindanao Fish Centers na to, 26 units in all, will be interconnected by a digital platform na araw-araw malalaman namin kung gaano karaming isda ang nahuli at anong klase at saan pwedeng ibenta. Mamomonitor digitally. Ang galing talaga na Secretary. Nakukulang na ating oras. Pero may part 2 tayo. Basta makapunta ka naman dito sa Maynila. Inaabang sure, kami ang unahin mo. Salamat sa pagtawag. Maraming salamat sa iyong panahon at syempre, God bless at kasama mo kami para sumulong ang Mindanao. Yun ang ating title, Sulong Mindanao. Thank you so much, Secretary. Thank you. Salamat din po sa inyo. Alright. Yan po ang ating chairperson ng Mindanao Development Authority. At syempre, aagapan natin yung mga sinabi niya, no? Tututukan natin yan dahil napaka-good news, di po ba? Lahat kayo dyan sa mga kapatiran natin Muslim ay makaka-loan na at magiging sarili kayong businessman. Hindi pwedeng si businessman na, alam mo kung sino man yung ibang businessman na kaibigan natin. Hindi pwedeng si Henry Bonleong lang ng businessman sa rice. Pwede rin kayo sa LGU po, di po ba? Alright, we have to pause for a station break. Mamaya makasama natin ang ating katandem, si Kaali Makabalang. Nasa linya na rin siya, no? At mobile. But we will call him in a while. The Philippine Standard Time, 3:30 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Mindanao dito sa ating programang Sulong na Bayan. Di po ba ang sarap parinig? Susulong talaga ang buong bayan. Kasi ayan, no, inumpisahan na ng ating good chairperson, Secretary Manny Piñol ng Mindanao Development Authority ang mga kakaibang strategiya para magkaroon ng trabaho. Unang-una na po yun dahil ang trabaho ay kinakailangan natin ngayon. Ang ganda ng kanyang idea, yung ikaw na nagsaka, tapos lahat ng iyong mga produce, syempre, ikaw na rin ang mag-deliver sa mga dapat i-deliveran dahil monitor nila kung sino yung mga nangangailangan itong mga produce na isasaka ng ating mga magsasaka. So, that will generate jobs dahil kesa naman iaasa mo pa kung saan hindi sarili nating mga kababayan ang talagang take advantage. At nasa kabilang linya na ating komunikasyon, syempre ang ating katandem tuwing Miyerkules sa Sulong na Mindanao. Kaya lang pagpapaumanhin mo kasi kulang ang ating linya at inaayos pa yung ating mga technical na matatawag na mga gadgets. Alright, let's welcome to our program. No less than ang editor po of Philippine Muslim Today at kauna-unahang Pangulo ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, ang Multimedia King, Sir Kaali Makabalang. Assalamualaikum. Salam Kaluli sa matin pang kapayapaan. Mabutit na interview yung sa una.
Yes. Unang bahagi. Napakarami ng kanya programa. Hitik, kumbaga sa hitik na hitik. At saka ang good news, Kaalin, ako tututukan natin to. Sabi ko sa kanya, pag napadpad siya ng Maynila, kailangan magkita-kita tayo at makasama natin sa ating panayam. Ano? Pero itong pinaka-good news, yung bang DBP. In fact, habang kausap ko siya kanina, sumingit si President Herbosa ba? Sino ba yung Pangulo ng Development Bank of the Philippines? At sinasabing binigyan na siya ng loan. Ayun, sabi niya, kaya nga sumingit itong ating at sinasabing may na-approve daw na loan. Ito yung loan na pwede palang ipagkaloob sa ating mga poorest of the poor na magsasaka. Actually, hindi pwedeng individual. Has to be maramihan, isang grupo o cooperative man yan o kung anong mga grupo na taga dyan at pwede silang makasecure ng loan. At ang pinaka-the best na narinig ko, hindi mo na kailangang mag-isip-isip pa dahil ng business plan. Napakahirap kasi gawin nun eh. Meron kasi mga bangko, yun ang requirement. Mag-submit ka muna ng business plan. Kailangan makita namin, i-assess namin, i-review, etc. etc. Eto sila, Secretary Manny Piñol, meron silang pamamaraan na sila na ang mag-package daw kung tinawag niyang package eh. In other words, kung ikaw ay interesado mag-secure ng loan, sila na mag-iisip para sa'yo. Para approvein na agad. Diba? Kasi dun sa isang... Diba sa isa medyo magsusumiti ka tapos kung hindi naman pala approvein ng panel ng board nila, parang nag-asaya ka naman ng panahon nun. At ang mahal din mag-isip ng... ibig sabihin, iniuupa pa nila yan yung paggawa ng business plan dahil nga sabihin na natin ating mga farmers ang pagsasaka hindi naman nakagraduate yung iba. O paano pa sila makakaisip? Ngayon, uupa tuloy sila ng isang maggagawa. Di gastos na naman yun. With Secretary Piño's strategy, sila na. At 100% na aaprubahan. Kasi sila gumawa ng business package. Alam nga naman, hindi apruban yun, di ba? No-brainer naman. Ang good, ang sarap kausap ni Secretary Piño. Natatawa kasi ako. Kasi in-introduce ko siyang senador na galit. Biro lang. Ganun din. Right. Actually, trabaho lang. Yeah. Ganun din actually yung pagpapakilala rito ni Governor Bambi Rimano sa kanya kasi sobrang hanga. Sabi niya maliit lang ang senador para sa kanya. Sabi niya linawin natin ito kasi alam mo kapag mamaya mapolitika nga naman. Right. Ang ika niya kasi hindi niya hilig yung umpisahan niya at iiwanan niya. Right. Sabi niya, wag muna akong intrigahin dahil na may yung kasalukuyang upuan niya ay 6 na taon yan, naka1 taon na siya. Okay. So sabi niya, lahat ang naumpisahan ko, yan ang problema sa panggobyerno ng pamahalaan kapag naumpisahan, hanggang doon lang nakatiwangwang dahil hindi pina-follow up. Right, so, walang follow through. Iwasan na natin yung waste of fund. So lahat niya na umpisahan ko. Yung kaya sa Taraca nga, kauna-unang munisipyo sa buong Pilipinas, napupunduhan yung 200, meaning nangutang sila 218 million para magkaroon ng irrigation, solar-powered irrigation at saka waterworks. Ngayon, hindi lang hanggang doon. Yung nga, magbuboost, no? Yung lalakasan yung farming production. Limbawa, palay, no? But after that, gusto pa magkaroon ng chain value. Ang gusto ni Secretary Piñol, magkaroon ng chain value that yung production niya rito, very quality, 3 times pa. Pwede pa maagabot ng 3 times, 3 planting a year. Ngayon, sabi niya, we will assist you to come up with highest quality of rice. Meaning, kasi ang mga municipality sa Lano ay puro nakahangad sa langit yan, era na lang inaantay. Sabi niya, you will be an example that magkakaroon na kayo ng employment kasi we need produce much. Tapos, i-package natin yan. Unang bibintahan nyo ang probinsya nyo. Sarili. Halal, no? Yung bagay ng mga jasmine or jasmine rice. Ngayon, remember that $1 trillion ang halal industry. Pwede niyong ipasok yan. Sabi na yung halal, you will be the first
in the world na may halal rice. Talaga? Tayo lang? Rice, yes. Pagka nag-umpisa, tayo lang. Okay. Tayo lang kasi ang ibig sabihin ng halal rice, organic ang fertilizer gagamitin. Okay. Remember kasi itong mga, non-organic, may mga chemicals yan na, so, meaning they could be haram. Haram. So, halimbawa, magsisinda, yung mga along the packaging at ima-marketing, may mga empleyado na malalagay dyan. And you are not only promoting your municipality, but your province. For your own province. Your region, di Bangsamoro. So, ganun ang chain value na gusto mangyari. At nangangako naman yung ating mga I know din because makakakuha ko sila graduate ng issue. So, mataas ang idealism nila na tama nga, wakasan na natin ito na nakahangad naman tayo. Sa pamamagitan ng internal revenue allotment. Na, medyo pumihit-pihit ka ng konti, nawawala ka. Paki-expound pala ka, Ali, yung sinabi niya na ang isang LGU bibigyan na ng laya o autonomous region, autonomous na maging yung self-reliant, hindi na kailangang umasa pa sa, ayan nga, yung kinikwento. Anong era. So talagang yun actually ang angkop ng gusto mangyari ng Minda na kasi mulat sa pool, mula nang nalikha ang mga munisipyo karamihan sa Mindanao at lalong-lalo na po sa Bangsamoro, ang mga LGU rito umaasa sa era. Kung walang era, walang gobyerno. So, isa yan sa mga sanhi ng mga, when there is no presence of governance, government service, nandiyan ang insurgency or insurrection. So, meaning, addressing one person and we'll be addressing many things. Make them productive, make people productive, at pati yung mga naninirahan dyan. Kasi alam mo, Lanao del Sur used to be the rice granary in Central Mindanao, including Northern Mindanao. Wow. Parang rice terraces. Ganun yung impact talo din sa tinutukan ko. Dahil nung martial law days, naglipa na yung mga farmers. So alam mo naman, ang Maranao by nature, traders. So nandiyan sila. Nandiyan sa Green Hills, nandiyan sa... Ang dami, lahat. Kung saan-saan sila pumupunta, basta may mga city, may mga trading centers, malls. Incidentally, nakatiwangwang ngayon yung mga lupaan nila. Yung iba, bininta, sinanla na foreclose. Now, how to make these people makabalik sila. Yes. Sabi ko, programa pa rin, sinususugot ng Minda, ang balik probinsya, bagong pag-asa. So, kailangan pabalikin sila para ma-prevent na rin sila kasi yung mga kamag-anak na nakikitang umasinso sa Metro Manila, ay akala nila ganun din ang buhay. So, susunod doon. Ngayon, dahil nga hindi naman mga multimillionaire yung mga kamag-anak na nandoon sa Manila, hindi ka agad-agad mabibigyan ng kapital. Right. Gagawin ng mga tao, yung mga maling akala kasi yan na pagkala umunlad na dito. Punta na tayong Makati, nandyan sila malaki ng mga mall nila, etc. So hindi dapat yan. Magandang strategiya ng ating Secretary Piñol yan, yung education din at saka technology syempre dahil you have to educate ang ating mga kapatirang Muslim. Hindi naman ganun din kasimple na maintindihan nila yun, So package pala yan, sama-sama meron siyang tinatawag na database ang ganda nung kanyang kaninang naiulat sa atin. Mamomonitor nila ilan ang production ng rice mo, halimbawa, o saan yan, at ilan kayo dyan. Ang galing nung kanyang estratehiya. Sino ba yung mga talagang technical assistant niya? Kasi I'm sure, yan? Marami. Alam mo ka, Loli, isa sa mga itapat niya rito, yung bansag, na pinagmamalaki ng Pilipinas, na umaabot ng 17 tons per hectare per harvest. Itong engineer, dating OFW, si
Danny Bolos. Ito taga Nueva Ecija, nagkataon na kapayan area yan. Nag-OFW siya, umuwi, engineer siya, nag-farming na lang at nag-introduce ng hybrid rice. At he is producing that. Now, alam mo, gusto ko kasi maging embrace it. Ang impact na darating sa itong nangyayari na ginagawa ng Minda. Kaya nga ino-audio ko ang lahat ng mga executives and local government units at opisyal Bangsamoro na makipag-ugnayan sa Minda. Kasi alam mo ang impact nito, Kaluli. Opo. Tingnan mo, give statistics. Karamihan, more than 60% na nahuhuli dyan sa Metro Manila, mga cities sa iba't ibang siyudad ng Pilipinas, Muslim. Right. Maranao. Bakit? Dahil nga gusto nila magkaroon ng kapital at maging malaking business for legal. Pero one time nasasabak doon, pagsabak niya, nahuli, wala na, sira ang buhay nila. So the only thing that is makatulong tayo mag-solve at saka yung heavy traffic dyan sa Metro Manila, pauwiin sila. Balikin hindi mo mapapauwi yung mga tao sa dyan kasi nandyan na. Wala ka naman kung ang maaabutan nila pagbalik ay nakatiwangwang na lupa na. Kung nakita na nila ito na kumikita. Right, ayan. Yes. Saka sila magbabalikan. Ang ganda. Kasi yun ang come on ang mga naiisip ni kakaiba meron pa siyang naisip yun nga, alalay, yung loan nga Kasi siyempre kailangan mo ng pera bago ka naman makaumpisa talaga. So, mukhang malakas siya sa pakikipag-ugnayan sa Development Bank of the Philippines. At meron pa rin siyang nabanggit, Kaali, na EU, katuwang din niya dyan ng Economic European Union. At saka ng German, di ba? Yeah. Philip. Ayan. Mukhang magsisigarilyo ka. Kala mo. Pero actually, natutuwa ako, no? Ito talaga, pinakatinutukan ko itong programa. Thank you, hagilap natin siya. Nakalista lahat ng sinabi niya, kaya tututukan natin to. Yung alalay, and then yung bagong hybrid, yan, lahat ng kanyang mga in-enumerate. At yung kinoach mo ko kanina, yung higondon, hindi ko naman. Another tribe daw yan sa Northern Mindanao na tutulungan din nila. So Higaonon. Okay. Higaonon yung nandun sa tinulungan niya yung Abaca farming. Abaca farming. Higaonon. Remember, ako marami kasama yan, mga Higaonon, dito Manobo, Tiduray. Yeah. Maraming mga IT dito. Pinakamarami dito sa Mindanao. So, ito, mga ancestral domain nila, karamihan nakatiwangwang, kailangan suportahan ng gobyerno. Nakikita ko na, oo. Sabi ko nga sa kanya, paano yan, Secretary, kung ako may farm dyan sa Cotabato? Hindi naman ako, una agad na sinabi, hindi ka pwede. Sabi, taga Maynila ka, mga Mindanao, sabi niya gano'n. Mindanao nga lang, kaya Mindanao. Para kami nagkikwentuhan lang, hindi niya alam na sa ere kami. Anyway, sabi ko, hindi, may farm kung ako may farm dyan. And will create job generate, yan, dahil nandyan yung farm ko dapat pa-secure din ng loan. Ikaw na magpa-package ng kailangan ko at saka mga requirements. Sabi niya, basta nandito yung farm mo. Natawa lang ako dahil agad sabi, hindi, Mindanao muna unahin. Pero kasi alam mo kasi, workout, yung typical journalist na yung lahat ng mga ina-advocate niya, nabigyan siya ng tsansa at he's walking the talk. Halimbawa, kung ako din naman yan, kung balik na naman ako sa serbisyo, gano'n lang din. Lahat ng pinupuna ko na kamalian, kulang ng gobyerno, ay gagawin mo ng paraan. Yan maganda kay background niya kasi, reporter nga din siya, at alam niya yung kakulangan. So ngayon, siya naman nasa kabilang bakod, alam niya na, pero ipang strategiya ang kanyang ine-employ, which is, yun nga yung lahamon natin sa ibang pang mga kawanit opisyal. Wag naman kayo tutulog-tulog
matulog, antay-antay kayo ng ira nyo. Dapat mag-isip talaga kayo, ano pa yung pwedeng programa. Yeah, you know, you go an extra mile, ika nga. Tsaka, sabi ko nga rin sa kanya, maganda po yung ayudang bibigay, pero kailangan teach them how to fish. Yun ang ginagawa na secretary. Hindi lang basta bigay ng ayuda, tabahuhin mo yan. Teach them how to fish. Diba? Kung ikaw ang pinagkalooban ng ganyang klaseng amount, tatabaho ka. So, hindi lang nagsastop yun doon. Kaya, ayun, naka-sync in one page tayo with him. So, hopefully, matutukan pa natin yung iba pang kanyang mga nasa pipeline. Kasi nawala siya sa linya for a while dahil mobile nga. Akala ko magkasama kayo or magkaiba na kayong sasakyan. Magkaiba kami sasakyan. Ayun, kaya pala. Ito ngayon, magkadikit na namin sasakyan, pero pawala-wala ang signal. Right. Anyway, we will initiate this on our next episode, God willing. And I will be able to produce... Sana si Governor Emano, no? Bigyan mo ng panahon din. I have his number. Okay. No, next week sa ating episode, kasi nabanggit din ni Secretary Piñol si Governor Emano at natutuwa siya malakas ang kanilang ugnayan dyan sa isa pang project, So, give us a 60-second there. Your parting shot. Thank you, Ka-Ali, Go ahead and say your piece. Go. Okay. Maraming salamat uli at nakakatuwa at nahuli rin natin sa wakal si Secretary Manny Piñol. At alam mo, sinasabi ko sa kanya kahit naman hindi mo alam, binabanggit ko sa ating palatungtungan na yung role niya. Sumarapat lang na i-expound mo ito dahil hindi lahat ng pagkakataon na nabibigyan tayo ng libre para marinig ng voice. Alam naman niya, marami siyang connection dyan. But this is the only program in Metro Manila na nabibigyan ng ample time to hear the voice of Mindanao. And hindi lang basta-basta ito kasi when we offer a problem, there is always may karampatang solution. At muli, tayo nagpapasalamat sa management po ng DWIZ. God bless you more. Hopefully, we will cover the entire world truly and even part of the world. Maraming salamat sa atin ng kapayapaan. Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum. Ayan, yan po si Ka-Ali, ang ating kaagapay tuwing Miyerkules sa Sulong na Mindanao. At syempre, salamat sa ating naging kaagapay, Engineer Daniel Tenco, si Micah, ang tiyaga sa atin, at ngayon din si Jam and ating Chairman D. Edgar. God bless everyone! Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.